Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po si Risa Hontiveros po ay sinight for contempt na si Pastor Apollo Kibuloy. Si Senator Robin Hood naman ay kagyat pong tumutol dito po sa pagsasite ng contempt. Yung mga medyo masamang bad news po, yung pinagmamalaki po na gumagandang ekonomiya ay mukhang iba po yung nagiging resulta ngayon. Lumabas na po yung nung 2 days ago, lumabas po na bumaba po yung pasok. Negative, no? Kahit na anong gawin ng ating Pangulo, negative pa rin yung foreign investors, foreign investment. Pasok-pasok lang po. Isa na naman bad news, yung inflation rate po natin ay tumaas. Ibig sabihin, patuloy, hindi nalulutas yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Iyan po ang ating pag-uusapan at iba pa, no, yung mga atake. Hindi tinatantanan ng atake ang mga Duterte. At syempre, ang dami po nag-react, no? Libo po yung nag-react. Ngayon lang po ako may reaction na libo dito po sa Twitter. For the first time po may nag-react sa akin na libo dito po sa panawagan natin na isiro diretso natin. Isiro po natin tong mga tambalos-los senatoriables, yung mga line up po ni Tambi Jr. na si Sandro Marcos. Medyo nananawagan pa lang po tayo, no? Maski si Erwin, kahit po number 1, number 2, mas makapangyarihan pa rin po yung mamamayang Pilipino, hindi po yung survey, no? Isiro po natin yan. Nakaya na natin yan ng 2019. Nananawagan si Pangulong Duterte na isiro yung mga line-up ng Dilawan. Ngayon naman po, manawagan din tayo, isiro natin itong line-up ng mga tambaluslos, Marcos, Romualdez, Araneta, senatoriables. Kahit, wag po kayong magpadala sa popular. Mas delikado nga yung maraming tulpo sa Senado. Kung yung isang tulpo pa lang po, hirap na tayo. Okay, yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin. No? Ito po, si Risa Hontiveros po ay sinight for contempt. No? Sabi po ni Risa Hontiveros, pursuant to Section 18 of the Rules of the Senate, as chair of the committee, with the concurrence of one member here with me, I cite in contempt Apollo Carrion Kibuloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify. Pinaparesto na po para mag-testify. Kaya lang natabunan na eh. Alam mo, Senator Risa Hontiveros, ito yung mga tinatawag natin. Opo, gwapo po ako. Maraming salamat po. Sabi po rito ni Edward Lloyd Torres, gwapong badong. Thank you po. Thank you po. Nagwapuhan ka sa akin. Dahil po hindi uma-attend, no? Dahil po, katwiran ko lang yung tulog pa ako. Dahil po hindi uma-attend si Pastor Apollo Kibuloy sa pinatawag ni Risa Hontiveros, na sa simula pa lang po ay inaakusahan na si Kibuloy, sabi ng kampo ni Kibuloy, putya, simula pa lang eh. Alam mo nang tutunguhin. Alam niyo po na nakakadalawa na po to si Risa Hontiveros. Naging bahagi po siya ng investigasyon sa Parmali. Dito po, pag wala po tayong nahita rito, tandaan po natin, in aid of legislation, lahat ng ating mga investigasyon sa Senado. Nakapang-ilan na tong investigasyon ni Risa Hontiveros dyan sa kay Pastor Apollo Kibuloy. So una po natin titignan. Ay hindi po pala. Isabay na natin yung kay Robin Padilla. Sabi ni Robin Padilla, tinututulan niya yung contempt. Dahil tumututol yung alam, si Robin pa lang ba yung kanina? Kasi hindi ko napanood, dito ko na lang, parang silang dalawa lang ni Risa. Dapat kasi kung dalawa lang kayo, dapat matutuloy na, ipapahuli na kagad si Pastor Kibuloy kung ay second demotion. Kung sabi concurrence of one member. Kaso po yung isang member tumutol pa. Malas talaga nauna si Robin para alam niya na eh. Kaya po tumutol kagad si Robin. Kaya hindi po mapapakulong. Pero kinakailangan po ni Robin Padilla within 7 days na makapag-produce po ng 8 senador. Para alam po natin, no?
8 senador po ang kinakailangan ni Robin Padilla na tumutol para hindi po makontempt si Pastor Apollo Quiboloy. Nakita nyo ba kung gaano kalaki ang rally? Malamang po ang mangyari po niyan, nagdadalawang isip po siya, solid to. Yan po ang ganyan po magpakita yung power nung nung rally. At nakikita rin po ng mga politiko, teka muna, hindi lang yung mga nanood sa rally. Hindi lang yung mga nagpunta sa rally yung yung impact. Ang tataas ng mga views nung nung mga nag-cover ng rally. Ayun po, hindi po ini-ignore ng yun. Hindi po may pwedeng i-ignore ng, teka muna, lobat ako rito sa isa. Ano ba, bakit ba hindi ako nakapag-charge? Wala na, nauna. Pasensya na sa Facebook, nalobat ako eh. Lipat na lang kayo sa YouTube. Okay. Nasaan na tayo? Kaya, marami kang makukuha niyan na Senator Robin Hood. So, dalawa po abangan natin, no? Mahuhuli kaya si Pastor Quiboloy? Ikalawa, makakagawa kaya ng batas si Risa Hontiveros? Kasi po, pag wala rin po yung nagawang batas, nag-aksaya lang talaga tayo ng pera. Okay lang sana kung sumisikat siya sa ginagawa niya. No? Hindi rin naman po niya kinasisikat. Actually, sila ni Tambi, yung ginagawa po nilang pampasikat yung ginagawa ng mga yan. Dalawa silang gusto magpasikat eh. Si Tambi, yung pagmumukha niya, nakabalandra, namimigay ng kung ano. Kulelat pa rin. Dalawa sila ni Risa, nag-battle of the kulelats. Hindi na po uso ngayon yung no? Alam na ng tao kung sino yung matunay na naglilingkod. Okay, punta po tayo rito. Abangan namin yan, ha? Kinakailangan na Senator Risa, meron kang batas na magawa dyan, kundi sayang na naman ang pera natin. Bakit po sayang? Nagsampa na po yung DOJ ng kaso kay Quiboloy. Yun na po yung proper, no? Kasi kung may kaso na, wala nang silbi yung investigasyon nyo kung hindi ka makakagawa ng batas. Kung ganyan lang po pa na investigasyon at walang batas. Kasi inaksayan nyo yung pera namin nung Parmali. Wala rin na parusahan sa Parmali. Bakit? Pinulitikan nyo eh. Inugnay nyo yung Parmali kay Duterte. Walang testigo, walang material evidence, walang ebidensya na nag-uugnay kay Duterte. Nung nagsulat ng committee report, si Duterte ang may kasalanan sa Parmali. Kaya tigil-tigilan nyo kami riyan sa kapapasikat nyo. Wala na pong sumisikat dyan sa Senate hearing. Nagagalit po lalo yung tao. Ngayon, ang pampasikat ngayon, mag-rally kayo. Nag-rally kayo, di ba? EDSA. Kasabay ng rally sa Cebu. Kumusta yung rally sa EDSA? Ilan na? Dati 30 eh. Ilan ngayon? Okay. Punta na tayo rito sa iba. Nananawagan po yung mga dilawan. Ito po ang panawagan ng dilawan. Guys, yung mga Dutertards na attacking the Marcoses and sounding like Dilawan Pinklawan, remember, kalaban din sila. They are political hypocrites. Duterte and Marcos supporters are the same monsters. Labanan natin sila. Hindi, no? Ang tanong, may puwersa ba kayo? Kayo ba mga dilawan, may puwersa pa kayo? Utot nyo. Tagapanood na lang kayo ng labanan ng mga Duterte versus Tambaluslos. Ayan, no? Bakit po kayong mga Tambaluslos supporters, Marcos, Araneta, Romualdez, bakit kayo galit na galit sa panawagan naming isisiro namin kayo, yung kandidato nyo sa 2025, no? Nagawa na namin yan noong 2019. Nanawagan si Pangulong Duterte, isiro natin tong dilawan, kaya rin namin gawin sa inyo yan. Isa lang naman so far, ha? Isa lang naman yung posibleng pumasok sa inyo. Yun yung nagngangalang Erwin Tulfo, dahil mataas sa survey. Pero wag po na tayong sumunod sa survey. Hindi po ang survey ang magdidikta sa atin kung anong ilalagay natin sa balota. Mas makapangyarihan yung mga Duterte supporters at ang taong bayan. Tama na yan. 2 tulpo pa, tatatlohin pa natin yung mga tulpo. Tama na, isa lang. Tigil-tigilan nyo kami. Okay. Yabang na yabang sila eh. Sa sinasabi natin. Eto pa po, meron po nagpa-interview dun sa, may mga nag-interview po ron sa, ewan ko kung sino yung naglabas nun. In-interview po yung mga nakasuot po nung t-shirt dun kay,
kay Pastor Kibuloy na sinasabi nila na binayaran sila. Alam nyo, kontra-kontra yung ano eh. Kontra-kontra po yung mga pinagsasabi ninyo, no? Kayong mga akusasyon nyo kay Apollo Kibuloy. Sa Senado nadidinig ko, ang akusasyon nung mga tauhan ng SMNI, hindi sila binabayaran, voluntary, di ba? Tapos sa rally magbabayad. Puta, naroon ako sa rally. Iba po yung itsura ng mga bayaran sa mga ay mukha naman planted, nakita niyo naman po yung itsura. Alam niyo yung itsura ng mga umaten na mga ng mga mas makikinis pa po sila kaysa sa aming mga vlogger eh. Nakita niyo po yung itsura nila, talagang talagang yung mga taong umati ng simbahan gano'n. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman